Sadya bang ikay dinadayo at napakarami mong bisita tuwing holidays? Pwede mo tong gawin para ma-stretch mo yung iyong cheesecake at hindi na mabitin o magkukulang yung iyong dessert. Syempre, hindi lang to panghanda. Pwede mo rin tong gamitin para sa negosyo at makapagpa-order ka na sa mga dessert buffet. Ano ba yan? Kaya huwag na nating patagalin yan. At simulan na natin. Dito nga magme-melt lang ako ng 1 cup ng butter, 225 grams. So ayan yan, high cups buttercream prime yung ginagamit ko dito. Minelt ko lang yan sa microwave, then mag-a-add ako dyan ng 400 grams ng graham crumbs. 1/3 cup ng sugar, then tsaka lang natin siya haluin. Mas madali itong gawin, i-blend sa food processor, so kung meron kayo, dun nyo na i-mix. Ilalagay ko yan dito sa 10 by 14 na pan. So, meron tong grease ng shortening kasi ito ay i-bake natin. Baked cheesecake yung gagawin natin today. So, yan. Finalaten ko lang yan. Medyo pagka-bars kasi masarap yung medyo makapal yung grahams. Kaya medyo makapal talaga yung ginawa ko. So, ang ginagawa ko yan, pinipilit ko siyang pantayin para kada slice natin. Kasi makikita yun pagka hindi pantay yung crust natin. So, ginaganyan ko talaga. Pinapantay ko talaga siya. Nirest ko yun sa chiller para mag-set kagad siya. Matigas na siya. So, dito naman tayo sa paggawa ng ating cheesecake butter. Ang ginagawa ko dito, nag-measure ako ng 700 grams ng cream cheese. Ang ginagamit ko dito is yung MG. Nabibili yun sa mga baking store. Mura lang yun, 920 for 2 kilos na. Pero kahit ano namang cream cheese, pwede. Basta yung medyo maganda talaga yung quality. Naglagay ako dyan ng 200 grams ng sugar, 5 grams ng salt, tapos minix ko lang yan para maging creamy siya. Mas maganda kung yung cream cheese nyo nasa room temperature na para mas madali siyang ma-cream. Meron nga ako ditong 5 pirasong large na itlog. Ang gusto ko sa cheesecake bars, medyo firm talaga yung cheesecake niya. Kaya 3 whole eggs and 2 egg yolks lang yung ilalagay natin dito. Para talagang may bite since mababa lang siya, malasang-lasa mo talaga, hindi siya masyadong malambot. So naglagay din ako dyan ng 30 grams ng cornstarch. Pwede din naman ang all-purpose flour. I-mix natin yan. Then para dun sa ating liquid, pwede kayong gumamit ng all-purpose cream. Pwede kayong gumamit ng whipping cream. Pero ako ang ginagamit ko talaga, pag paninda ko so ginagamit ko talaga dito is yogurt. Mas nakakamura na kasi ako since homemade yung ginagamit ko. And mas gusto ko talaga yung flavor niya, mas creamy siya and mas maitang. Dati kasi nagsimula talaga akong magagamit ng mga ganito since meron akong ice cream machine, 2. So nagtitinda ako noon and gumagawa na rin ako ng sarili kong yogurt para sa frozen yogurt. Matagal na yun, 2014 pa yata. So yun, nag-backstory. Anyways, basta gumagawa ako ng sarili kong yogurt and madali lang naman siya. So naglagay din ako dyan ng half juice ng lemon. After haluin, sinala natin yan. Kapag magmi-mix kayo gamit ang hand mixer, wag nyo nang itodo yung pagmi-mix. Ayaw natin ng air sa cheesecake. Mas magiging masyado siyang buhaghag. So, mas maganda yung firm lang. So, naglagay din ako dito ng 1 teaspoon ng vanilla emalco. Then, ito, optional na to. Maglalagay na tayo ng mismong fruit filling dun sa ating mismong cheesecake bars. Maglalagay lang ako ng mga ilang scoop ng raspberry. Yung fructose to ng Lefranc. Ilalagay natin yan. And then, isuswirl lang natin to ng konting-konti lang. Ayaw natin siyang mag-combine dun sa mismong cheesecake butter natin. Isalin yan natin dito sa prepared pan natin. Pantayin. Then, maglalagay pa ako dyan ng kaunti pang scoop ng ating fruit filling para meron din siyang design sa ibabaw. Mas maganda kasi, pero optional naman or kaya, pwede kayo magpalit ng iba't ibang flavor. Okay? Mas maganda, diba? Sinuswirl ko lang yan gamit ang stick. Huwag niyong kadamihan, baka naman sa sobrang dami yung ilagay na fruit filling, magbitak-bitak na yung cheesecake natin kapag ka na-bake na. So, i-bake natin to sa preheated oven na may 120 degrees Celsius. Hindi ako nagwa-water bath kasi yung mga pan ko usually mga luma na. So, ang tendency nun, pinapapasukan siya ng tubig sa loob. So, hindi ako nagwa-water bath, mababa lang yung temperature.
120 degrees Celsius. Tumatagal to dito sa oven ko ng 45 to 1 hour. 45 minutes to 1 hour. Malalaman nyo na okay na yan kapag pinaras nyo yung gitna and firm na rin siya. Ang gagawin natin dito, papalamigin natin, ilalagay natin sa chiller. Pwede nyo siyang i-rest 4 hours. Ako, ang ginagawa ko overnight para mas masarap na, mas firm na siya, mas madali na siyang mas-slice. So, ayan, itataob lang natin. Then, itataob ulit natin. Kung sanay kayong mag-water bath sa pag-bake ng cheesecake, okay lang. Walang problema, same lang din naman. Ako kasi nagbababa lang talaga ako ng temperature kapag nagbe-bake ng ganito. So, hindi ko na kailangan mag-water bath. Kinabukasan na to. So, yan, minamarkahan ko lang yan ng 5 cm sa baba, 5 cm dito sa tagiliran para magkakaroon ako dito ng 5 slice, then 7 slice dito sa tagiliran. Para magkakaroon tayo ng 35 na cheesecake bars. Hindi special ruler yung ginagamit ko dito. Makakabili kayo nito sa bookstore. Ang size ko kada bars is 5 cm by 5 cm. Napapansin nyo, iniinit ko yung kutsilyo ko para lang malinis yung pagkakaslice. Then hindi dikitan ng maraming crumbs yung aking kutsilyo. Nasasayang kasi nasisira yung forma ng mga bars. So, iniinit ko yan. Tignan nyo naman, ang ganda, ang cute, mukhang masarap, 'di ba? So, para sa topping, since maliliit siya, para sa portion, 'di ba, panghanda, ang gagawin natin para magmukha siyang malaki, lalagyan natin yan ng whipping cream sa ibabaw. Magic Whisk yung ginagamit ko. Nag-whip lang ako ng kaunti lang. Mga 150 grams lang to. Then, nilagyan ko ng water. Yan, pipe na natin siya. Pagka-pipe, tsaka natin lalagyan ulit dun sa gitna ng fruit filling para mas maging maganda. O, diba? Ang cute ng shala niya ng tignan. And, syempre, masarap to. Ang kagandahan pa nito, makakapag-serve ka na ng maraming dessert sa iyong mga bisita. Kung sakaling kailangan mo ng 100 pieces, so sa mixer mo na siya gawin para mas madali. Diba? Instant. Madali lang talagang gawin ng cheesecake. So, hindi ka ma-hassle. So, ayun na nga mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo yung ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong Mila and Lutong Tinapay. Bye-bye!